Apat ang sugatan sa salpukan ng isang kotse at isang bus sa EDSA Santolan kaninang madaling araw. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng kotse at biglaan naman ang naging pagginto ng sinusundan na bus. Kaya nagkabanggaan ang dalawang sasakyan. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Baon na baon ang unahan ng sasakyan na ito sa puwitan ng sinusundang bus nang abutan namin sa bagay ito ng EDSA Santolan, Quezon City, mag-aalas 4 ng madaling araw. Sa tindi ng pagkakabaon, halos mga lahati na ang sumalpok na sasakyan. Ang apat na sakay nito, lahat sugatan. Ang pinakagrabe, ang mismong driver nito. Agad naman silang naisugod sa pinakamalapit na ospital. Kung ang traffic enforcement tatanungin, pareho may kasalanan ng bus at ang sasakyan. Ang bus biglang huminto, habang ang sakyan naman daw ay napakatuloy ng takbo. Mismong driver ng bus ang nagsabi sa mga investigador na bigla siyang napahinto matapos na malito sa sinusundang taxi. Nag-minor lang ako dahil hindi ko malaman yung taxi na pupunta sa kabila o dito sa kabila, kaya nag-minor lang ako. Pagka ganyan nag-minor ako, bigla naman sumalpo itong kotse. Nagulat pa kami. Pero malaki ang suspetsya ng mga otoridad na pasahero ang target ng bus sa lugar. Kaya lang ay tiyempo namang may paparating. Ito na nga yung napakatuloy ng mga sasakyan ng mga biktima. Hindi ka naman pwede mag-minor at magsakay dyan dahil nasa puno ka na ng flyover wala naman loading bay dyan para tumigil ka. Kaya sumalpok sa likuran niya yung kotse na to na medyo matuli naman ang takbo. Ang aksidenteng ganito, bagamat may tuturing na grabe, simple lang umano ang paraan para maiwasan. Ganitong 10 oras ng gabi, kailangan mag-ingat tayo sa pagmamaneho. Pangalawa, lumugar tayo sa tama. Kung saan tayo dapat tumigil, saan tayo magbababa at magsasakay. Oscar Oida, naka-alerto 24. Nagsimula na ang pasukan ngayong linggong ito kung kailan din ipinagdiriwang ang National Safe Kids Week. Isa sa mga target ay kung paano mailalayo sa aksidente sa kalsada ang mga bata. Yan ang tinutukan ni Rida Reyes. Sa muling pagbubukas ng klase, nagkalat na naman sa mga kalye ang may 22 milyong kabataang mag-aaral. Pero dahil sa kapabayaan minsan ng ilang motorista, di naiiwasan ang aksidente sa kalsada. Kaya para maiwasan ito, inorganisa ang Walk This Way Child Pedestrian Safety Program. Ang kulang lang natin ay edukasyon, and we continue this National Safe Kids Week just to increase awareness na napaka-importanteng problema para sa mga batang Pilipino ang injuries at aksidente. Sa datos ng Safe Kids, pumapangalawa na ang road traffic injuries sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga bata sa Pilipinas. 20% rin ng kabuang bilang ng mga biktima ng trahedya sa kalye, mga bata. Kaya ang elementary students na ito, sinubukan ng Walk This Way Road Safety Park kung saan ay tinuturo ang ilang tips sa mas ligtas na pagtawid sa kalsada. Una, tumingin muna sa iyong kanan, kaliwa at kanan muli. Tiyaking nakailaw ang red sign ng traffic signal light at ang green sign ng pedestrian signal light bago tumawid sa pedestrian lane. Matuto ring gumamit ng mga sidewalk o maglakad sa direksyong paharap sa road traffic. Mga bagay na sinaulo ni Craig Dalusong, estudyanteng araw-araw dumadaan sa Commonwealth Avenue, isa sa mga tinaguriang pinakadelikadong kalsada sa buong bansa dahil sa dami ng aksidente rito. Important po doon. Kailangan ho talaga kasi tandaan yun kasi madami pong cases na nangyayari daw ho dito na banggaan daw kahit daw sa pedestrian line. Pero sa pag-iikot ng GMA sa Commonwealth Elementary School, tila di pa rin maubos ang mga pasaway nating kababayan na mas pinipili pang makipagpatintero kay kamatayan. Aminado ang prinsipal ng paaralan, hirap silang kontrolin ang problema. Pero hindi naman doon sila nagkukulang sa pagpapaalala. Sinasama namin ito sa flag ceremony at flag retreat nila. Na pinapaalam din natin sa kanila na sa pamamagitan na may mga pictures at mga video na talagang nakakatakot na tumawid yan. Ang mga bagay na gaya ng tamang pagtawid sa kalsada, gaano man daw kasimple, ay hindi dapat na ipagwalang bahala. Dahil sa kaunting kapabayaan lang daw, disgrasya ang posibleng kahantungan. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Aminado si Don Zulueta na nililimitahan niya ang kanyang sarili sa pagtanggap ng showbiz projects. May ibang priority daw kasi siya ngayon. Kung ano yon, alamin sa chika ni Nelson Canlas.
Mapapansing nanunumbalik na ang figure ni Don Zulueta. Halos isang taon na nang ipanganak niya ang kanyang bunso. Busy siya ngayon dahil pumapasok na sa eskwela ang kanyang panganay na si Jacobo. Jacobo just started the first day of nursery in big school. Yes. Medyo excited ka? Excited na emotional ng konti. Siyempre kasi parang big school na eh. Iba na yung big school, di ba? May iwan na sa school? Oo, tsaka may iwan na siya. Matindi raw ang pagiging hands-on mommy at nais daw itong pagtuunan ng panahon ni Don. Kaya naman, hindi muna siya tatanggap ng main role sa mga serye sa telebisyon dahil maraming oras daw ang ilalaan para dito. Pamorningan yun eh. And then, di ba, pagkatapos ng pamorningan, useless ka naman the next day. I need to see after my children. So, I prefer na lang to do yung mga guesting, mga ganyan, okay lang. Pero nasusunod pa rin naman ang hilig ni Don. Nakagawa siya ng kauna-unahan niyang indie film na idinirect ni Joel Amangan. Magsisimula na rin daw ang kanyang rehearsal para sa isang stage musical. At bago mag-Disyembre, maglalabas ng isang educational DVD si Don para makatulong sa kanyang foundation. What it's going to do is going to bridge the culture. Because I think that there is parang ang mga bata kasi ngayon, they need to be given this kind of information, education about our national artists who are our national mga painters, yung mga artists natin, mga ganyan. And DVD siya with poems and then there's going to be animation. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, ang one-on-one interview sa Korean heartthrob na si Kim Yoon-jung. Abangan yan. Susunod! Mambabatas sa bansang Scotland nagbitiw matapos ang nakababastos umanong sinabi niya tungkol sa isang babae na mukha raw Pilipina. Ang sakripisyo ng mga guro sa Malolos, Bulacan na kailangan magbangka papunta sa eskwela, nakangiti pa. At through this liit, muling bumida sa harap ng press. Tututukan natin ang lahat ng yan at maraming iba pa dito sa 24 Oras.